sa isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nung maging tao si Jesus, ano nakita? Kaluwalhatian. Ipinahayag yung kaluwalhatian. At yung kaluwalhatian na nakita natin kay Jesus, yun din yung kaluwalhatian na pupuntahan mo. Yun ang dahilan. Gusto ng Diyos maging katulad ka.
naalala ko nung bago magsimula yung church, parang ang gulo po ng buhay namin. Tapos, ang mga kapatid ko, ano sila yung mahilig sila sa sugal, sa mga mahina yung loob nila na hindi sila matibay sa mga pagsubok na dumarating sa buhay nila. Tapos, nung dumating sila Isya sa aming buhay, bigla pong parang unti-unting may nagbago sa amin. Ando na po yung tumigil sila sa pagsusugal, sa mga pananalita na hindi maganda, yung sa pagmumura. Nagbawasan naman po yun nung dumating sila pastora sa buhay namin. At naalala ko pa po noon na pag dumarating sila pastor, nagtatago kami na tumatakbo. Parang feeling namin hindi kami karapat-dapat sa mission na gagawin nila sa aming pook. Alala ko nung nagba-Bible study pa si Isha na Isyang taga Kabuyaw. Yun, una mga bata lang yung binabiblan niya. Tapos hanggang nakikisilip na rin kami mga nanay. Nakakarinig na rin kami unti-unti. Sinalo kami ni Isha na kung pwede daw kami mag-Bible study, mga nanay. Ayun, nung una, nagdalawang isip kami. Kasi, parang nakaka-ilang. Tapos yun, hanggang sa nag-Bible study na sa amin si Isha nun. Tapos minsan nakakarinig kami ng mga kanta-kanta. Parang nahihiya kaming kumanta. Kasi, nagtatanong nga kami, bakit may kanta? Kailangan pumikit, kumanta. Tapos, yun, hanggang sa, na rin kami ng pagsimba. Wala pa naman simbahan nandito, kaya, naisip ni Ate Lucy. Si Ate Lucy yung nagdala sa amin sa Silangan sa simbahan na anong simbahan yun? Sa Silangan? Hosana. Sa Hosana. Yun. Hanggang sa doon na nabinyagan si Daniel. Tapos yun, sabi ni Isha, kung gusto raw namin sumimba, sumama kami sa Kabuyaw. Yun, hanggang sa yung owner pa yung sumusundo sa amin kasi ilang piraso lang kami. Tapos hanggang sa dumami na, hanggang sa naisip ng pastor sa Kabuyaw na jeep na yung arkilahin kasi dumadami na pati mga bata sumasama na. Kasi hindi na magkasya nun sa jeep, yung iba hindi nakakasama, kaya naman naisip ni pastor na magpatayo daw dito magpapatayo dito ng simbahan. Kasi dumating nga sina pastor at pastora dito. Yun. Kaanak ko lang nun kay Jamits. Kaya minsan hindi ako nakaka-attend ng Bible study kasi bawal pa ako maglalabas. Pero naririnig ko sila nag-Bible study kina Ate Esther. Naalala ko nung nag-umpisa pa lang ang church, bali may mga kabataan na nagpunta dito, sina Isha at saka si Jolie, na naghanap sila ng mga kabataan na matuturuan by gospel at tapos sina Pastora at si Pastor Noel, Pastor Cecil ay nakasama namin, nakilala namin dahil kay Joy. Tapos nakasama namin sila sa IGBC sa Kabuyaw, and then nagtayo na dito ng IGBC. Yun nga yung kami na ang magkakasama noon. Naalala ko yun, yung linggo-linggo tayo na doon. Na ang dami-dami natin, na kahit mga kabata, nakakasama pa natin papunta doon. Saka yung mga
naalala ko yung mga nangangaroling tayo, pero tayo nagbibigay. Minsan, tinataguan tayo. Tapos pag nalaman nila na tayo pala yung nagbibigay, parang naano sila na, ay, yun pala, parang naririnig ko sa mga tao na, maiiba yung mga yung kahit na mahirap lang sila, nakakapagbigay sila ng aginaldo sa mga kagaya namin. Ganun. Tapos, yung naalala ko pa yung sinangsiso, yung ano ni Papa Dudong, mga mag-anak ni Papa Dudong, may sakit. Yung pinupuntahan natin, tapos binibigyan natin ng kung anong madala natin, tapos pinagpapare ng pasto. Hanggang sa, yun nga, nawala na siya. Tapos naalala ko yung mga, ano mo yung miss ng mga bata, yung ano, yung pag may party, ba yung mga, ano ba tawag ito sa mga Amerikano yung nagbibigay ng mga Project Isaac. o Project Isaac yung mga bata na pupuntahan, gano'n, ang dami-dami. Yun, saka yung pagpunta-punta natin ng mga, ano, tawag yun, yung mga Christmas party na mga pinupuntahan natin. Yung sa church, ano ko nun, high school, third year, fourth year, gano'n. Eh, yun, yung tropa ko, yung mga klase ko, kilala si Ate Isha. Sila Kuya Jerome, yun ba yun? Jolly. Yun, sila Kuya Jolly. Eh, yun, 8-chainers ako yun. Lagi ako nag-clean. Para di ako attend the Bible study. Pero yun, nang nasama na ako sa mga klase ko na sa bahay nila, yun. Tapos, yun, dinala ko dito kasi yung dami kong pinsan. Marami sila dito, kaya dito ko sila dinala. Tapos yun, napunta na kami ng FGC. Doon nag-start yun hanggang sa dumami na ng dumami. Doon ko nakilala sila Pastor, tsaka si Pastor Noel, si Pastora. Ang nakikita ko po sa church natin ay alam ko po na ito ay lalago at dadami pa tayo. At alam ko po ang mga kabataan na nagsisilbi sa aming church, sa ating church ay magiging maayos pa po silang mga bata. Lalaki sila ng mga mabubuting tao dahil sa namumuno sa kanila ay napakabait at napakabuti na si Ate Isha, si Mami siya. Napaka-ayos niyang magdala ng mga kabataan. Dahil sa kanya, ang mga kabataang ito ay marami pang magandang idudulot sa ating church. 10 years from now, by God's glory and ang natatanaw ko na magiging ng church ay malago, magkakasama pa rin tayo, nagpupuri sa Panginoon, at ang mga kabataan magkakasama, nagpupuri, at marami ng kabataan ang makakasama natin. And sana by God's power ay magkaroon tayo ng malaking simbahan para doon tayo magsimba at marami ang maka-attend. Napapansin ko na lumalago naman kasi unang-una yung mga bata na dati na pagalagalan lang, tatambay sa kalsada. Ngayon andyan na silang lahat na may tumutugtog na, saka sobrang laki ng binagbago ng mga bata. Kasi yung mga bata parang magagalang na sila ngayon. Saka wala na akong naririnig na nag-aaway-aaway ng mga bata. Dati sila Chelsea, magkalaban talaga yan eh. Oo, dadaan lang dyan. Minsan naririnig namin nag-aaway na pala. Yan, tanong ko si Siin, paano ka? Sasabunutan ko yan sila Chelsea. Pero ngayon, magkasama silang tumutugtog. Ang laki ng pinagbago ng mga kabataan ngayon.
Pati si unang-una si Lula Seni, sobrang paniniwala niya kay ano kay ma'am eh. Lahat ng nararamdaman niya, lahat kay God niya talaga inaasa para gumaling siya, tsaka ang pamilya niya, mga anak niya, at lahat talaga pinagpipray niya na yun. Nakikita ko sa church natin na yung mga bata, lumalaki sila na maayos, na nagkakaroon sila ng mga kaibigan na parang naipapakilala nila na gano'n kasi mabait naman sila. Tapos, parang yung mga kagaya ng mga anak ko, di man sila nakakasimba, pero nakakapag-share naman sila ng mga pag yung minsan lang naman. Yung parang nababanggit nila na ganito. Kumbaga, hindi man sila pinaniniwalaan. Saka, napapansin ko na unti-unti naman na lumalago yung mga nagsisimba. Kaya talagang minsan hindi natin na supply sila. Dahil ginagalang naman natin yung kanilang mga kinagisnan. Pero sana nga paglipat natin kung saan man, lumago na tayo. Maghaharap na tayo ng mga taong hindi tayo supply. Kasi tama talaga ako na lumabas ng pagkaganon. Pero nagsishare pa rin naman ako ng mga salita ni God. Kahit sa mga kaibigan ko na hindi ko na sinasamahan, nasishare ko naman sa kanila. Binago ni Lord ang buhay ko at ang buhay ng pamilya ko. Simula nung dumating si La Pastor sa buhay namin. At ang mga anak ko ay naging matuwid ang mga pag-iisip at ang kanilang mga pananalita ay kanilang iniingatan. At yun ay pinagpapasalamat ko kay Lord dahil ang aking pamilya ay maayos. Hindi naman po perfect pero masasabi kong mas okay naman po kaysa sa ibang pamilya na yun lang po. Siguro yung unang-una yung araw-araw kong dating nagsusugal. Yung walang-wala na, sinusugal pa namin magkakapatid. Ipon-ipon kami niyan. Nagsusugal kami lahat. Kahit pangkapi na lang wala, nagsusugal pa rin. Saka, yun, ang unang-una kong pinagpapasalamat na sa mga anak ko talaga. Yung mga anak ko na pastora, lalo na silang pastora, tinutulungan niya si Ika na makatapos. Sila Mia, tinutulungan naman ni Isha. Kung anong kaya ni Ishang itulong, tinutulong niya sa mga bata talagang. Kahit walang sa buhay ko basta yung mga anak ko, nakikita kong laki ng pinagbago, parang para sa akin, ang laki na rin ng pinagbago ng buhay namin. Paano binago ni Lord? Since bata pa kasi ako, talagang nagsisimba na ako. Malaking pagbabago sa akin yung nakakilala ko kay Lord, lalo na sa mga pagsubok, sa mga trials na nangyayari sa buhay natin, sa pagsisimba ko sa araw-araw, yung nagkakaroon ba tayo ng lakas ng loob. At saka yung, syempre, sa maraming pagsubok sa atin, katulad nung nag-pandemic, di ba, wala tayong, walang trabaho, or, nasa bahay lang tayo, di ba, minsan yung mga tao nagiging parang nawawala ng pag-asa. Si Lord na lang naging gabay natin, lalo na yung naging guide din natin sina Pastora. At nagpapasalamat kami kay Pastor at kay Pastora dahil sila ang naging tulay dun sa pagbibigay ng bigas, or tsaka yung nung nagpagawa sila ng face mask, nagkumita sila Atiste, nagtahi sila, ako nagbenta. So malaking pasasalamat yun sa Panginoon dahil sina Pastor ang naging way. Saka syempre, di ba, sa mga anak namin malalaki na, mga college na. So marami ang kailangan. Syempre, nag-iisip ka kung paano pambayad sa tuition, gano'n.
ay nagiging malakas ang loob mo, nagiging positive yung thinking mo na, ay si Lord, siya nang bahala. Di ba may sinabi nga si Lord na siyang kailangan magtiwala ka lang. Yun lang ang masasabi ko. Ang dami-dami ko talagang natutunan. Yung mga kaganyan, pananahimik, yung pag-iwas sa barkada. Iwasan mo yung mga barkada. Dati-dati, di ba? Hindi na ako natatagpuan sa bahay. Lagi ako nasa barkada. Parang libang na libang ako doon dahil sa pag-iwas ko sa, alam niyo na, iiwasan ko dito sa bahay. Parang doon ko na lang nililibang yung sarili ko. Parang imbis na iuwi ko sa bahay. Tapos gano'n yung dadatnan ko. Parang doon na lang ako. Pagkakalabas ko sa trabaho, doon na lang ako dumidiretso sa mga kaibigan. Pero nung meron ng yung nalalaman ko na sumama ka sa maayos na kaibigan, dapat pumili ka ng magiging barkada mo, pumili ka, parang wala naman ako naisip na pwede. Kaya ginawa ko na lang. Dito na lang ako sa bahay. At least ang dami ko pang nagagawa. Naalagaan ko yung mga anak ko, apo ko, yung bahay. Tsaka ngayon talagang sobrang pasasalamat ko na natuto ako ng masyadong pananahi. Tapos yung nagagampanan ko ng lahat dito sa bahay. Kahit na umalis ako sa trabaho ko, ay masaya naman ako kasi nakakapahinga din. Yan na. Tapos pa? Ate, puta na Yung mga dati kong nababaw na sa utang. Wala na. Hindi na. Parang naiwasan ko na yun. Kasi natuto na rin ako mag-budget at magtiis. Na kung anong meron. Yun. Tsaka napakababait ng mga pastor at pastora namin. Saka, ang dami nagtsatsaga sa amin kahit mga pasaway. Mga nagtsatsaga. Nagpapasalamat ako sa kanila, kay pastor, kay pastora, kay Isha, na sobrang hindi nila kami binibitawan kahit pasaway kami. Dinadaanan lang talaga minsan kami ng gipit, pero nakakaraos na. Papasalamat ako sa mga nagtiyaga sa amin. At ngayon, naiba na yung buhay namin. Na marami talaga nagbago, pati mga kapatid ko, yung mga anak ko, parang lumaki sila ng maayos. Minsan nadadala nga lang sila ng trabaho, hindi na sila pero okay naman. Gusto ko lang talaga, hinihiling ko sana maisama ko yung aking asawa sa sa pagsimba. So, mabago siya. Salamat. Tayo. Ay. Lalago. Lalago.